Mathematics 1, ikalawang markahan, ikawalong linggo. Visualizing, representing, and subtracting 1 to 2 digit numbers with minuends up to 99 with regrouping. Alamin, pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang maipakita at maisalarawan ang pagbabawas ng bilang na may 1 hanggang 2 digit hanggang 99 na may regrouping. Subukin. Sagutan natin ang unang gawain. Isulat ang tamang sagot. Unang bilang, 15 minus 6 equals 9. Ikalawa, 18 minus 8 equals 10. Ikatlo, 16 minus 9 equals 7. Ikaapat, 17 minus 6 equals 11. At ikalima, 18 minus 10 equals 8. Ikalawa, kumpletuhin ang kahon. Kung mapapansin ninyo, sa taas ng 17 ay may minus. So, ima-minus natin ang 17 sa 4. 17 minus 4 equals 13. 17 minus 5 equals 12. 17 minus 6 equals 11. 17 minus 7 equals 10. At 17 minus 8 equals 9. Sa ikalawa, 18 minus 9 equals 9. 18 minus 8 equals 10. 18 minus 7 equals 11. 18 minus 6 equals 12. At 18 minus 5 equals 13. Ang pag-minus na ito ay mauunawaan ninyo mamaya sa pagpapatuloy ng ating aralin. Balikan. Isulat ang tamang sagot sa kahon. Unang bilang, 94 minus 53 equals, so mag-uumpisa tayong mag-subtract o mag-minus sa isahan. 4 minus 3 equals 1. 9 minus 5 equals 4. Ang tamang sagot ay 41. Ikalawa, 8 minus 4 equals 4. 7 minus 3 equals 4. Ang tamang sagot ay 44. Ikatlo, 3 minus 1 equals 2. 4 minus 2 equals 2. Ang tamang sagot, 22. Ikaapat, 5 minus 0 equals 5. 8 minus 4 equals 4. Ang tamang sagot ay 45. Ikalima, 9 minus 7 equals 2. 6 minus 1 equals 5. Ang tamang sagot ay 52. Magagaling mga bata, alam na ninyo ang pag-subtract na walang regrouping. Tuklasin. Basahin ang suliranin at sagutin ang mga tanong. Pumunta si Beth sa hardin. Namita siya ng 34 na talong. Inilagay niya ang 16 na talong sa basket. Ilang talong ang hindi niya inilagay sa basket? Tingnan natin ang nasa larawan. Tingnan nyo kung ilan ang mga talong na wala sa basket. Bilangin ninyo itong lahat.
Narito ang ilang mga katanungan mula sa ating sitwasyon. Unang tanong, sino ang batang tinutukoy sa suliranin? Ang bata ay si Beth. Ikalawa, saan siya pumunta? Si Beth ay pumunta sa hardin. Ikatlo, anong gulay ang kanyang pinitas? Siya ay namitas ng talong. Ikaapat, saan niya inilagay ang ibang talong? Inilagay niya ito sa basket. Ikalima, ilang talong ang pinitas ni Beth? Pumitas siya ng 34 na talong. Ilang talong ang inilagay niya sa basket? Naglagay siya sa basket ng 16 na talong. Ilang talong ang hindi niya inilagay sa basket? Ito ay 18. At ano ang number sentence para sa suliranin natin sa sitwasyon kay Beth? Ito ay 34 minus 16 equals 18. Suriin. Isulat ang tamang sagot. Una, makikita ninyo sa kahon ang bahaging sampuan at isahan. Isusolve natin mga bata ang unang pamilang na pangungusap, 74 minus 36. Kung mapapansin ninyo, may guhit yung 74. Kasi po, 4 minus 6, hindi tayo pwedeng mag-subtract. Dahil mas maliit ang 4 kaysa sa 6. So, kukuha tayo ng isa sa 7. Yung 7 ay magiging 6 at ang 4 ay magiging 14. Ibig sabihin, yung kinuha nating isa sa 7, pag nilagay natin sa isahan, siya ay 10 ang katumbas. So yung 4 ay naging 14. So 14, bawasan natin ang 6, mayroon tayong 8. At yung 6, bawasan natin ng 3, mayroon tayong 3. So 74 minus 36 equals 38. Nakuha ba mga bata? Narito ang ikalawang halimbawa. Ginuhitan ang 56 dahil hindi tayo pwedeng mag-minus ng 6 minus 7. So ang ginawa, yung 5 naging 4 kasi binawasan ng isa, inilagay natin sa 6 kaya siya naging 16. So ngayon, pwede na tayong mag-minus. 16 minus 7 equals 9. 4 minus 1 equals 3. Ang tamang sagot sa 56 minus 17 ay 39. Ikatlo, ginuhitan ang 92 dahil mas mababa ang 2 sa 8. So, hindi tayo pwedeng mag-minus. Yung 9 naging 8, yung 2 naging 12. So, pag nag-minus tayo, 12 minus 8 equals 4. 8 minus 4 equals 4. 92 minus 48 equals 44. Ikaapat, 31 minus 13. Hindi tayo pwedeng mag-minus ng 1 minus 3 kasi mas mababa yung 1. So, ginuhitan natin ang 1 at saka 3. Yung 3 ay naging 2, yung 1 ay naging 11. Dahil kapag dinala yung isang sampuan sa isahan, 10 pa rin ang kanyang katumbas. 11 minus 3 equals 8. At 2 minus 1 equals 1. So,
So 31 minus 13 equals 18. Ikalima, 38 minus 19. So ginuhita natin ang 3 at saka 8. Yung 3 naging 2 at yung 8 ay naging 18. So 18 minus 9 equals 9. 2 minus 1 equals 1. So 38 minus 19 equals 19. Pagyamanin. Isulat ang nawawalang bilang. Para sa unang bilang, tingnan natin yung ginawa natin kanina. Mayroong 10 at mayroong isahang grupo. Ang nasa taas ay minuend, nasa baba ay sobrehend, at ang hahanapin natin ay ang sagot o difference. Umpisahan natin. Mga bata, pwede ba nating i-minus ang 6 minus 8? Siyempre, hindi. So, ang gagawin natin, babawas tayo sa 7. So, yung 7 ay magiging 6. Pag nilagay natin yung isang binawas natin sa 7, nilagay natin sa isahan, 10 ang katumbas nun. So, yung 6 magiging 16. Ngayon, pwede na tayong mag-minus. 16 minus 8 equals 8. At 6 minus 2 equals 4. So, ang tamang sagot sa 76 minus 28 equals 48. Ikalawa, pwede ba nating i-minus ang 4 minus 6? Siyempre, hindi. Kasi mas mababa yung nasa taas o yung minuend kaysa sa sobrehend. Dapat mga bata tatandaan, laging mataas ang minuend kaysa sa sobrehend. So, babawas ulit tayo ng isa sa 8. Yung 8 magiging 7 at yung 4 magiging 14. Ngayon, pwede na tayong mag-minus. 14 minus 6 equals 8. At 7 minus 5 equals 2. So, 84 minus 56 equals 28. Ikatlo, katulad ng ginawa kanina, hindi tayo pwedeng mag-minus sa 3 minus 6. So, papalitan natin. Kukuha tayo ng isa sa 5. Yung 5 magiging 4 at yung 3 ay magiging 13. Ngayon, mas mataas na ang minuend kaysa sa sobrehend, pwede na tayong mag-minus. 13 minus 6 equals 7. At 4 minus 2 equals 2. 53 minus 26 equals 27. Ikaapat, 5 minus 8. Cannot be, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-minus. So, katulad ng ginawa kanina, babawas tayo ng isa sa 2, sa 10. Yung 2 magiging 1 at yung 5 magiging 15. Ngayon, pwede na tayong mag-minus. 15 minus 8 equals 7. At 1 minus 1 equals 0. Kapag 0 ang sagot, hindi na natin kailangang ilagay ang 0 sa unahan. Considered o alam na ang sagot lang sa 25 minus 18 ay 7. Kahit walang 0 sa unahan, tama pa rin ang sagot. Ikalima, 92 minus 53. 2 minus 3, hindi pwede. So, kukuha tayo sa 9. Yung 9 magiging 8, yung 2 magiging 12. So, 12 minus 3 equals 9 at 8 minus 5 equals 3. 92 minus 53 equals 39. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Isa-isip. Sa pagbabawas ng 2 digit
unahin munang bawasan ang bilang sa hanay ng isahan. Pagkatapos ay isunod ang bilang sa hanay ng sampuan. Kung mas maliit ang minuend sa subrahend, maaring manghiram sa katabing digit na sampuan saka magbawas. Isagawa. Pag-aralan kung paano ang ginawang pagbabawas. Isulat ang nawawalang bilang sa diamond. Okay, tingnan natin ang nasa larawan. So, tingnan natin ang umpisa. 12 minus 6 equals 6. So, ang ikot ay pababa. Kanan, pababa. 12 minus 6 equals 6. Sunod, 15 minus 7 equals 8. Then, 17 minus 9 equals 8. 14 minus 5 equals 9. At 11 minus 4 equals 7. Naunawaan ba ito, mga bata? Magaling! Siguradong naiintindihan na ninyo kung paano ang subtraction with regrouping. Tayahin. Isulat ang tamang sagot sa mga sumusunod. Unang bilang, 53 minus 26 equals blank. So, umpisahan natin ang pagsagot sa isahan. 3 minus 6, mga bata, pwede ba tayong magbawas ng 6 sa 3? Siyempre, hindi. Kaya tayo ay babawas ng isa sa 5. So, yung 5 ay magiging 4. At yung 3, kapag dinagdagan ng 10 na binawas dun sa 5, magiging 13. Ngayon, pwede na tayong mag-minus. 13 minus 6 equals 7. 4 minus 2 equals 2. So, 53 minus 26 equals 27. Mga bata, dahil ito ay tayahin, kayo na ang magsasagot ng ikalawa, ikatlo, ika-4 hanggang ika-5 bilang. Isusulat ninyo